Naman ay tatalakayin natin ang pamahalaang federalismo. Ang federalismo ay isang anyo ng pamahalaan na kung saan ang kapangyarihan ay nahati sa pagitan ng isang pambansang pamahalaan o central government at ang pamahalaang panrehiyon o estado o federal state. Ang central government ay tumutukoy sa pinakamataas na antas ng pamahalaan na nangangasiwa sa ating bansa. Ito ay binubuo ng tatlong sangay, ang tagapagganap o ang ehekutibo o ang executive na pinamumunuan ng Pangulo, ang tagapagbatas o ang lehislatibo, nariyan ang Kongreso, ang tagahukom o ang hudikatura, ang na pinamumunuan ng ang hukuman o ang Korte Suprema. Sa ganitong sistema, may otonomiya at kapangyarihan ng mga estado o rehiyon para mamahala ng ilang bagay o paggawa ng sariling batas at patakaran. So sa panrehiyonal na pamamahala, sila ay tutugon sa maliliit na usapin sa loob ng bansa, habang ang central government naman ay sila ang hawak sa malalaking usapin kagaya ng depensa, ekonomiya at ugnayang panlabas. Ngayon naman, narito ang mga bansang federal sa buong mundo. Ito ay ang mga bansang nasa federalismong pamahalaan. Makikita na ang mga bansang ito ay mayayaman at may mauunlad na ekonomiya. Sila rin ay may magandang sistema ng pamumuhay. Ito ang mga bansang kilala at dinarayo sa anumang panig ng mundo. Sa puntong ito, aming paghahambingin ang dalawang bansang USA at Germany na parehong may federalismong pamahalaan sa kanilang pagkakaiba o pagkakatulad sa sistema at pamamahala. Ngayon, narito si Binibining Uriwi para talakayan ang sistema nila sa edukasyon, pamamaraan sa pamumuhay at batas. Maya-maya naman ay tatalakayan ko ang kanilang relihiyon at mga libangan. Sa United States, higit 4,000 institusyon meron, mula community colleges hanggang top universities. Ipinapakita lamang nito na malawak ang akses sa iba't ibang uri ng edukasyon. Ang pagkakaroon ng community colleges ay nagbibigay ng mas abot kayang opsyon at paghahanda, habang ang top universities naman ay nag-aalok ng mataas na antas ng akademikong kahusayan. Alam naman natin na mahal mag-aral sa mga top universities, mga private institution. Sa mga private, meron silang financial aid, meron silang grant, scholarship, at iba pa. Germany naman, meron silang 428 institusyon, public at private. May mas kaunti ang bilang ng institusyon kumpara sa US, na nagpapahiwatig ng mas mahigpit na kontrol sa kalidad at sentralisadong pamamahala sa edukasyon. Sa US, may tinatawag silang interdisciplinary learning, kung saan pinagsasama-sama ang iba't ibang disiplina. Ang sistemang ito ay nahihikayat sa mga estudyante na mag-aral ng mga paksang hindi lang nakatuon sa isang larangan. Layunin nito na maging flexible at holistic ang pag-iisip at kakayahan ng mga estudyante. Sa Germany naman, organisado at nakatuon sa espesyalisasyon. Ang pag-aaral ay kadalasang structured at direktang nakatuon sa partikular na propesyon o larangan mula sa simula. Sa US, malaya ang pagpili ng kurso bago pumili ng major. Sa simula ng pag-aaral sa unang taon hanggang ikalawang taon, ang mga estudyante ay kumukuha muna ng general education subjects. Nagbibigay ito ng kalayaan at oras para tuklasin at pag-aralan ang iba't ibang field bago tuloy ang pumili ng kanilang major. Habang sa Germany ay espesyalisado agad ang kurso mula umpisa. Kapag pumasok ang estudyante sa universidad, agad siyang nag-e-enroll sa piniling kurso. At ang kanyang pag-aaral ay halos nakatuon na lamang doon. Hindi na kailangan ng mahabang Gen Ed na kurso, diretso agad sa mga core subjects ang pag-aaral. Tumungo naman tayo sa mga uri ng institusyon. Sa United States, ipinapakita nito ang pagkakaiba-iba ng institusyon. Ang research universities ay nakatuon sa malalaking pananaliksik. Ang liberal arts and colleges ay nakatuon sa undergraduate education na may malawak na curriculum. At ang community colleges naman ay nag-aalok ng associate degrees at vocational training sa mas abot kayang presyo. Sa Germany, ang traditional universities ay nakatuon sa teorya at research. Ang Universities of Applied Sciences naman ay nakatuon sa
mas practical na aplikasyon at mas maikling vocational na pag-aaral na sumusuporta sa kanilang pagiging espesyalisado. Mayroon rin silang mga academics na eksklusibong nakatuon sa sining at musika. Sunod, gastos sa matrikula. Karaniwang mataas ang matrikula sa US, lalo na sa mga private at kilalang public na universidad. Ang halaga ay lubhang naiibas depende sa estado ng mga estudyante at reputasyon ng paaralan. Sa Germany naman, ang mataas na edukasyon sa Germany ay tinuturing na isang pampublikong karapatan, kaya halos libre o napakababa ang matrikula sa karamihan ng mga pampublikong universidad. Kahit para sa mga international student na nagpapakita ito ng malaking financial barrier na advantage para sa Germany. Pang-akademiko. Ang estilo ng pagtuturo sa United States ay nakatuon sa mga estudyante. Ang mga mag-aaral ay inaasahang aktibong makikilahok sa mga klase at sa mga klase. At sa Germany ay ang sistema ay mas formal at lecture based. Ang mga professor ang mga pangunahing nagbabahagi ng mga kaalaman at ang mga mag-aaral naman ay ang inaasahang independenteng mag-aaral or mag-aaral. Mas kaunti ang mga class interaction at mas kaunti ang class interaction sa Germany kaysa sa US. Tayo sa paraan ng pamumuhay ng Germany at United States. Ang United States ay kilala sa tinatawag na hustle culture kung saan ang mga tao ay laging nagtatrabaho at abala. While Germany naman ay kilala sa Feierabend, ang saan ang ibig sabihin kapag tapos ng trabaho, tapos na talaga. Mas pinapahalagahan sa Germany ang work-life balance. Mahalaga sa kanila ang oras para sa pamilya, mga libangan nila, at iba pa. Tugan. Sa United States, pribado ang healthcare. Ibig sabihin, ang healthcare services ay ibinibigay ng mga pribadong kumpanya at organisasyon. Sa Germany naman, may tinatawag silang universal healthcare nga nangangahulugang ang lahat ng legal na residente ay may access sa healthcare na sinusuportahan ng mga social contributions at buwis. Sa halip na maging profit-driven tulad ng sa US, ang serbisyo ay nakatuon sa pampublikong kapakanan na nagresulta sa mura o libreng health services para sa karamihan ng mga pasyente. Tumungo naman tayo sa uri ng transportasyon meron ang United States at Germany. Sa United States, car-centric hirangad to. Kailangan may danim sariling sasakyan para mas mapadali imo pag-travel or kung may dakakakadtoon kay ira public transportation ngadto is makuri hagilapan ira mga public transportation. Samantala sa Germany, gumagamit sila ng mga pampublikong sasakyan or pampublikong sasakyan gaya ng tren, tram, bus at subway. Kay maganda ang sistema ng pampublikong sasakyan nila doon. Kilala ang Germany sa Deutsche Bahn, ang kanilang pambansang sistema ng tren. Ang mga ito ay laging nasa oras. Bisan harayo imo biyahe, maabot ka nga to hinsakto nga oras nga mo travel kay on time permi tren nga to era. Kultura at pagkain. Mas bukas at outgoing ang mga tao. Ibig sabihin, karaniwan sa kanila ay mga palakaibigan, mahilig makigistorya, ngan mahilig makisalamuha ha iba. Ngadto ha era is mahalaga pagpapakitahin pagkakamay-adahin kumpiyansa ha imo sarili. Ngan at sa United States, mahilig ngadto hirahin mga fast food. Kung mapapansin natin, mas madalas yung mga pagkain nila doon ay fast food gaya ng mga hamburger, pizza, fries. Yun ang mga hilig ng tao na pagkain sa United States.
Sa Germany naman, organisado at tahimik ang kultura. Ngadto ha Germany kilala pagiging maayos, disiplinado, ngan tahimik. Mahalagay kayusan ngan respeto hakapwa ngadto. Era naman hini mga hilig na mga pagkaon is tinapay, sausage at beer. It beer ngadto hera bahagi ni ira kultura lalo na nga pagtitipon-tipon. Mga batas at karapatan sa Germany at United States. Sa Germany, ang kanilang pundasyon ng batas ay tinatawag na Basic Law o Grundgesetz na ginawa noong 1949. Pagkatapos ng malagim na ikalawang digmaang pandaigdig, itinayo ang Grundgesetz para maging proteksyon laban sa anumang pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya naman nagkatuon talaga ito sa demokrasya, dignidad ng tao at matibay na karapatan ng bawat mamamayan. Samantala sa United States, ang pundasyon ay ang US Constitution na ginawa pa noong 1787. Ito ang pinakamatandang nakasulat na konstitusyon na ginamit pa rin ngayon. Ito ang pinakapundasyon ng lahat ng batas sa bansa na nagtatatag sa istruktura ng gobyerno. Bagamat ang mga kaparapatan ng tao ay idinagdag kalaunan. Ang tumungo tayo sa workers' rights. Sa Germany, mayroong matibay na batas, ang Protection Against Dismissal Act. Ibig sabihin nito, hindi ka basta-basta matatanggal sa trabaho. Kailangan ng employer ng just cause or makatarungang dahilan para mapatalsik ka. Amoy ni naman is nagbibigay ni ng malaking seguridad sa mga nagtatrabaho sa Germany. Sa United States, ang isa sa mga pangunahing batas ay ang Fair Labor Standards Act. Ito naman ang nagtatakda ng mga federal na minimum wage at nagre-regulate sa mga patakarang overtime pay. Ang batas na ito ay nagsisiguro na may basic ang batas na ito ay nagsisiguro na may sapat na bayad at kompensasyon ang mga manggagawa. Anti-discrimination. Ang parehong bansa ay may malakas na batas laban sa diskriminasyon. Sa Germany, meron silang General Act on Equal Treatment. Malawak ang sakop nito, na pinagbabawal ang diskriminasyon batay sa lahi, kasarian, edad at relihiyon pagdating sa trabaho at serbisyo. Sa United States, ang pangunahing sandata laban sa diskriminasyon ay ang Civil Rights Act of 1964. Ang batas na ito ay sadyang ginawa para ipagbawal ang diskriminasyon batay sa lahi, kulay, relihiyon, kasarian at national origin na naging susi sa pagbabago ng lipunan. Mga batas sa kalusugan. Sa Germany, ang kanilang sistema ay pinamamahalaanan ng batas na tinatawag na Social Justice. Proteksyon sa kalusugan. Sa Germany, ang kanilang sistema ay pinamamahalaanan ng batas na tinatawag na Social Justice Book o Social Code Book. Ito ang batas na nagtatatag at nagpapatakbo ng kanilang statutory healthcare insurance. Ang pinakamahalaga rito ay ang pag-uutos ng sapilitang health insurance para sa halos lahat ng residente na tsak na mayroon silang access sa pangangailangang pangkalusugan. Sa United States, ang isang malaking development sa healthcare ay ang Affordable Care Act na minsan na tinatawag ding Obamacare. Ang batas na ito ay naglalayong palawakin ang health insurance coverage sa mas maraming residente. Proteksyon sa kapaligiran. Sa Germany, isa sa pinakamahalagang batas nila ay ang German Federal Emission Control. Sa madaling salita, ito ang batas na kumokontrol sa polusyon at hangin, ingay na nagmumula sa mga industrial facility, mga pabrika at iba pa. Ang batas na ito ay siniseryoso upang panatilihing malinis at mapayapa ang kanilang kapaligiran. Sa United States naman ay Clean Air Act.
Ito naman ang nagtatakda ng mga pambansang pamantayan para sa kalidad ng hangin at nagpapataw ng kontrol sa polusyon sa buong bansa. Malaki ang epekto nito sa kung paano nag-ooperate ang mga industriya at sasakyan para protektahan ang public health. Ngayon, tatalakayin natin ang usaping relihiyon at libangan sa dalawang bansa. Una, ang relihiyon sa United States. May kalayaan sa relihiyon, isa sa pundasyon ang freedom of religion. Ang freedom of religion kasi ay nakasaad sa First Amendment ng US Constitution na parte ng Bill of Rights noong 1771 na nagsasabi na protect the rights to freedom of religion, the speech, the press, and assembly, as well as the right to petition the government. Kaya may malaya ang mga tao sa relihiyon at may malaking diversity ng relihiyon sa USA, kagaya ng Islam, Hinduism, Christianity, Buddhism, Mormons, Jehovah at marami pang iba. Ang pinakadominanteng pananampalataya na may 17% ng populasyon ay ang Kristiyano. Ang pinaka nangungunang relihiyon naman ay ang Protestant. Ito ay ang mga reformang Kristiyano na may nakita silang hindi tugma sa kanilang paniniwala sa simbahang Katoliko. Pumapangalawa naman ang Katoliko, lalo na sa mga Latin American na bansa. Halimbawa ang Costa Rica, Mexico, Argentina, Brazil, na naninirahan sa Southern, Northern at Central America. Ito yung mga bansang na kolonya din ng Spain. At mayroon ding mga Mormons, Jehovah's Witnesses, Muslim, Jew at atheist or agnostic. Ang atheist or agnostic ay tumutukoy sa taong walang sinasamba o walang kinikilalang Diyos. Ang papel ng relihiyon sa lipunan. May malaking impluwensya ng relihiyon sa politika at kultura. Kahit na sinasabi na hiwalay daw ang gobyerno sa simbahan, hindi pa rin may iwasan at may pagkakaila na may malaking impluwensya pa rin ang gobyerno sa relihiyon. Ang inggadwitas na madalas banggitin sa pera at panunumpa ng katapatan. Ang inggadwitas kasi ay naging isang official motto ng US Congress noong 1956 at ipinag-utos na ilagay ito sa kanilang kurensiya o sa kanilang salapi. Simula noong 1957 kasi nagre-representa ito ang pariralang ito sa napagtibayan ng relihiyon sa noong Cold War. Mahilig din ang mga Amerikano sa charity at volunteerism. Katulad ng mga Mormons, mostly sa kanila ay mga Amerikano na nagmimisyon sa iba't ibang bansa dahil required ito sa kanilang relihiyon at mostly sa kanila ay mga bata pa. Ngayon naman, pumunta tayo sa relihiyon sa Germany. Malakas din ang impluwensya ng Kristyanismo at may dalawang dominasyon ng relihiyon sa Germany. Ito ay ang Roman Catholic at Protestant. Ang Roman Catholic ay marami sa timog at kanlurang parte ng Germany, habang ang Protestant naman ay marami sa hilaga at silangan. Tinatayang may 60% ang naniniwalang may Panginoon at may 9% ang naniniwalang mas may kapangyarihan pa at may 27% ang walang kinikilalang Diyos. Marami ang protestante sa Germany dahil kay Martin Luther King. Si Martin Luther King ay isang Agustiniang monghe na tinulig sa ang simbahang Katoliko. Naglabas siya ng 75 thesis. Ito ay mga puntos na nalaban sa simbahang Katoliko dahil hindi siya sang-ayon sa paggamit ng ideolohensya o yung pagpapataw ng kapatawaran sa taong nagkakasala. Ipinaskil niya ito sa All Saints Church sa Wittenberg, Germany noong Oktubre 31, 15 at 17 kaya binatikos ang simbahan. Sa relihiyon ng Germany, may church tax. Ito ay tinatawag na Kirchensteuer sa kanilang lingwahe, kung saan ang mga miyembro ng simbahan ay magbabayad o
magbibigay ng buwis para suportahan ang kanilang relihiyon. Karaniwang may 8 hanggang 9% ng income tax ang ibinibigay nila. Ang perang ito ay ginagamit nila para sa mga charity at social programs na ginagawa ng kanilang simbahan. Kapag ayaw mo namang magbayad, pwede kang magpormal na mag-withdraw bilang miyembro ng inyong simbahan. May kalayaan din sa relihiyon, kaya marami pa rin ang agnostic o mga taong hindi relihiyoso at walang kinikilalang Diyos sa Germany. Ang simbahan ay aktibo sa mga gawaing pangkawang gawa. So, kagaya ng sabi ko kanina, ang mga Aliman ay nagbabahagi ng kanilang income upang suportahan ang charity at mga social programs ng kanilang simbahan. Ang Kristyanismong pista. Nanatili pa rin ang Kristyanismong pista dahil marami ang Kristiyano sa Germany. Kaya't nakakapag-celebrate sila ng mga paniniwalang Katoliko kagaya ng Christmas at Easter. So, sa kabuuan, pareho nilang pinangangalagaan ang kalayahan sa reliyon. Ngunit may magkaiba silang aktibong pananampalataya at ugnayan ng simbahan at gobyerno. Ngayon, pumunta naman tayo sa kanilang mga libangan. Ang karaniwang libangan sa USA ay una, panonood at paglalaro ng mga sports, kagaya ng baseball, basketball, football, ice hockey, car racing at marami pang iba. Mahilig ang mga Amerikano sa mga ganitong sports, lalo na dahil sentro at malaki at sikat sa kanila ang mga sports na ito. Ang baseball ay kinukonsider na popular at pastime ng mga Amerikano. Ang kilalang kupunan sa kanila ay ang LA Dodgers. Dinarayo pa ito ng mga iba't ibang tao o mga celebrity upang manood. Ang NBA, sikat rin ang NBA sa kanila at hindi lang sa bansang Amerika o sa USA, pati rin sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa atin, sa Pilipinas, sikat rin ang NBA. Meron tayong kanya-kanyang kupunan na paborito at sinusuportahan. Ang car racing, kilala ang F1 racing na isang prestiyosong karera na ginagawa sa United States. In fact, meron na isang Pilipinang nakapaglaro dito. Siya si Bianca Bustamante. Siya ay isang player ng McLaren na naglaro noong 2024. Sa racing na ito ay doon naglalaro ang mga kilala at mahuhusay na mga racer. Pangalawa naman ay ang panonood ng pelikula at TV series. Dahil nandoon ang Hollywood, ang sentro ng mga dekalibring film productions, pelikula at entertainment. Kaya malaking bahagi ng kanilang libangan ito. Pangatlo ay ang paglalaro ng video games. Ang mga bata doon ay mahilig sa mga video games. Kahit na din matatanda, kagaya ng Tetris or Nintendo, ay parte ng kanilang pastime o libangan. Pang-apat naman ay ang paglalakbay at outdoor activities, kagaya ng hiking, campings at beach outings. Mahilig ang mga Amerikano sa mga ganitong aktibidad. Ang isang atraksyon na dinarayo ay ang pag-hike sa Grand Canyon at mahilig din silang mag-beach outing o pumupunta sila sa beach upang magpatan dahil gusto ng ating skin. Mahilig din sila sa traveling dahil napapansin natin na maraming mga Amerikano ang dumarayo sa atin para mag-explore sa iba't ibang isla dito sa Pilipinas. Panglima, mga musika at konserto. Mahilig sila sa pop rock at mga country music. Mahilig din silang dumalo sa mga live concerts. So, dumarayo sila sa mga music festival kagaya
ang mga kilalang music festival na kagaya ng Lollapalooza at Coachella. Ang Coachella ay kilalang biggest festival sa USA, in fact sa buong mundo, nga isang music festival na ginagawa sa disyerto. Nagtatanghal ang mga sikat at kilala sa music industry. Panghuli ay ang kainan sa labas. Kilala ang mga Amerikano sa fast food at ang hilig nila dito sa pagkain sa mga restaurant tuwing may family gatherings. Kaya kung tinatanong kung anong pambansang pagkain ng USA, ang sagot agad ay hamburger, fries, or pizza dahil mahilig sila talaga sa fast food. Ngayon naman ay pupunta tayo sa karaniwang libangan sa Germany. Una ay ang football. Ito ay ang pinakapopular na sport sa Germany. Ang Bayern Munich ang sikat na football team sa Germany at mayroong 4 na panalo sa FIFA World Cup. Ganon din ang kanilang women's team na may 2 panalo. Ito ay isang prestiyosong global tournament at ang football naman ay ang kinokonsidera nilang national game. Pangalawa ay ang pagbibisikleta. Hindi lamang ito gamit nila sa transportasyon, kundi bahagi rin ito ng kanilang libangan at ehersisyo. Pangatlo ay ang pagdalo sa festival na tinatawag na Oktoberfest at iba pang cultural fairs. May tinatawag na Beer Festival na ginaganap ng 2 linggo sa late September hanggang sa early October at marami ang dumadayo dito upang sumali. Ang Oktoberfest o Beer Festival ay isang festival ng pag-iinuman. Pang-4 ay ang pakikinig ng musika at pagdalo sa concerts, lalo na sa mga classical at techno music. Kilala ang Germany sa mga classical na musika at opera. Mga sikat na composers kagaya ni Ludwig van Beethoven. Kilala siya sa kanyang Symphony No. 5 at No. 9 at Piano Sonata No. 9. Si Johannes Brahms, si Bach at iba pa. Panglima ay ang paglalakad sa parke at kalikasan. Mahilig na gumugol ang mga Germany sa kanilang oras sa mga botanical gardens at forest trails at mga lakes. Nagsisilbi sa kanilang therapy at pahingahan. Panghuli ay ang pagbabasa. Mahilig ang mga German sa aklat, lalo na sa mga history at philosophy. Kagaya ni Nina Immanuel Kant sa kanyang Ethics, si George Wilhelm Friedrich Hegel sa System of Idealism, si Karl Marx na kilalang economist at popular sa kanyang gawang Das Kapital at marami pang iba. Sa pagbubuod, sa USA, nagbibigay ng malawak na kalayaan ang bansa sa estado na gumawa ng sariling batas, polisiya at sistema, kaya't malaya, makabago at individualistic. Samantala sa Germany, ang federalismo ay nakatuon sa disiplina, pagkakapantay-pantay at organisadong pamamahala. Sa kabuuan, ang federalismo ng parehong bansa ay nagpapakita ng 2 mukha ng tagumpay. Sa USA ay ang kalayaan at inobasyon, sa Germany ay ang kaayusan at pagkakaisa.